Hello guys, welcome for another video. Yung hawak ko ngayon ay Rapo 30,000 mAh power bank. Ops! Ganda, Pogi, Huag King Mag Skip. This video is about my honest review and pros and cons of this Rapo WW30M102 power bank. Model niya ay WB30M-102. Itong power bank na to guys ay mabibili sa Lazada sa price na 900 plus. Kung minsan nagsisale, pwede mo itong makuha ng 800 plus. Ganun. Na-amaze ako guys nung ginamit ko to kasi itong 30,000 mAh sa tingin ko, totoo talaga yung capacity niya. Napakatagal malubat. Gagawa ako nito ng isa pang video. I-share ko sa inyo yung kung ilang charge ba ako sa cellphone na ginamit ko. 5,000 mAh. Tagal malubat guys. Mahigit 1 linggo ko ito nagamit eh. Ngayon, i-share ko sa inyo yung mga nagustuhan ko dito. Yung pros and cons. Para kung sakaling bibili kayo, magkaroon kayo ng idea na kung i-consider nyo ba itong bilhin o maghahanap na lang kayo ng ibang brand. Nung nabili ko to guys, ito lang naman yung laman ng loob ng box. Yan, ito yung cable. Diba? Maiksi lang pero halata naman na matibay kasi makapal. Micro USB to. Ito yung gagamitin mo na din sa pag-charge ng power bank. Or kung mayroon kang cord na mas mabilis mag-charge dito, halimbawa Type-C, pwede din. Mas maganda. Ito yung power bank. Ang ganda nito guys. Diba may ano pa, pwede mong isabit. Pero mag-quick review muna tayo. Yan. Punta muna tayo sa specs guys. Yung nakalagay dito sa box. Kasi wala itong kasamang manual. Nakalagay naman dito sa box yung ano niya, specification. Yung name or model niya, WB30M-102. Yung capacity, 30,000 mAh. Diba? Yung battery na ginamit guys, Li polymer. Size niya, ito, 139 by 71 by 40 mm. Medyo mabigat to guys. So, kapansin nyo, yung weight niya, 602 grams. So, almost 3/4. Malapit na mag 1 kilo. Kasi yung 3/4, diba, 750 grams. Yung 602. Yung 1 kilo, 1,000 grams. Medyo mabigat to guys. Yan yung input niya. Pag mag-charge ka, 5 volts, 2 ampere. Pwedeng micro USB and Type-C. Yung output nyo guys, mapapansin nyo, 5 volts, 1 ampere. So, meron tayong option na kung gusto nating mas mabilis yung pag-charge ng cellphone, pwede natin ilagay sa output 2, sa USB output. Kung gusto nating yung hindi naman tayo nagmamadali, di ba? Pwede din yung 1 ampere lang. And mas maganda nga yun kasi pag yung cellphone mo mababa yung capacity, hindi support ng fast charging, di ito na lang yung gamitin mo, di ba? Yung output 1. Punta tayo dito sa power bank. Di ba? Ang ganda. Pag-usapan natin, ano ba yung mga pros dito nung ginamit ko to. At i-share ko rin sa inyo, syempre, yung mga cons. Unang-una, pag-usapan muna natin dito yung mga pros. Ano ba yung magaganda dito sa power bank? Syempre, number 1 doon, yung capacity niya, 30,000 mAh. Yun yung pinakauna. Number 2, fast charging. Support siya ng fast charging. Kung napansin ko dito kung ano yung gamit kong charger sa cellphone ko, parang ganun din. Pag dito ko charge, mabilis talaga mag-charge. So, yung pangatlo guys, na nagustuhan ko dito, yung build, yung pagkakagawa niya, mukhang matibay. Diba? Kasi, bibili ka ng ibang power bank na mga fake, mahalata mo talaga yung pagkakagawa pa lang. Tapos yung material na ginamit, yung plastic, ito mukhang ano, matibay. Wala kang mapapansin dyan na nakaangat. Kaya yung build niya, pagkakagawa, maayos, diba? May quality. Pang-apat naman, yung design niya guys, nagustuhan ko. Kasi mas gusto ko yung ganitong power bank na maliit lang, kahit medyo makapal siya. Mas gusto ko yun as compare dun sa power bank na malapad tsaka mahaba pero manipis, 'di ba? Ito kasi
hindi mo kailangan ng malaking space kung ilalagay mo to halimbawa sa bag. Mas maganda kasi maliit lang, nasa 5 inch lang yung haba niya. Tapos yung lapad niya, more or less, nasa 2.5 inches lang to. Diba? So, yun yung pang-4 na nagustuhan ko. Pang-5, oh, diba? Pwede mong isabit. Kahit wala ka ng pouch na lalagyan nito. So, punta naman tayo sa cons. Yung parang medyo hindi ko nagustuhan dito sa power bank. Una-una, guys, hindi digital. Ako kasi guys, personally, ang gusto ko sa power bank, digital. Kasi makikita mo talaga yung capacity talaga ng power bank. Diba? Kaysa, ito kasi like indicator eh. At ang isa pang cons dito, na medyo parang nakabawas point sa akin, yung ano niya, yung weight. Mabigat guys, 600 plus grams. Pero, ano naman yun? Ganun talaga kasi 30,000 mAh yun eh. So, expected natin na mabigat talaga yan. Diba? Hindi ko masabi kung mayroong power bank na 30,000 mAh na mas magaan pa dito. Baka mayroon. Possible yun. Mas maganda sana kung halimbawa may mga malalaking capacity ng power bank na medyo magaan lang. Pero original, diba? Nakakapag-charge ng madaming cellphone. Kasi yung 30,000 mAh guys, malaki na yung capacity nun. Diba? Yung pangatlo, mas maganda sana kung meron tong built-in flashlight, diba? Para pag brown out, magagamit natin na hindi na kailangan ng maisasalpak pa dito ng USB light or anumang gadget na para umilaw, diba? Yan, pang-apat, mas maganda sana kung meron tong, kung apat yung ano niya, USB output. Meron kasing power bank guys na 20,000 mAh lang, pero yung pwede mong i-charge na gadgets, apat eh, sabay-sabay. Meron dun, apat USB output. So, yun lang naman yung parang nakulangan ako kasi sa 30,000 mAh niya, kumaga meron kang pwedeng i-expect na makakadagdag pa sa, yun nga, yung may built-in flashlight, tapos, mas maganda sana kung apat yung USB output niya. Yan. So, overall, guys, kung i-rate ko to, itong power bank na to, 1 to 10, halimbawa, ang ibibigay ko dito siguro mga 8, ganun. Overall na yon. Kaya sa performance niya, hindi ka mabibigo. Hanggang dito na lang guys yung na-share ko sa inyo. Parang halimbawa naghanap kayo ng power bank, 30,000 mAh, talagang maisa-suggest ko to. So, dito ko na po tatapusin yung video guys. Salamat sa inyong walang sawang panonood ng ating mga video. Medyo mahaba na pala. Thank you guys.